Isang grupo ng mga lalaki na may dalang mga rifle at tinidor ang dahan-dahang naglalakad sa gitna ng taniman ng trigo, umaasang hindi pa huli ang lahat upang mailigtas ang mga bata. Isang matandang lalaki ang nagising, siya si Paul Edgecombe. Bagamat nasa isang nursing home na siya, malinaw pa rin ang isipan niya at kaya pa rin tumayo sa sarili. Pagkatapos maligo, humiling siya ng 2 piraso ng tuyong tinapay. Napansin ng isa sa mga tagapag-alaga na may balak si Paul, magtatangkang maghiking sa bundok kahit bawal. Pero nangako ang tagapag-alaga na mananahimik at sinabihang mag-ingat si Paul. Naglakad si Paul patungo sa isang abandonadong kubo sa gubat. Sa nursing home, nanonood naman ang lahat ng klasikong pelikula na Top Hat habang pinapanood ito ni Paul, may biglang tumama sa puso niya, napaiyak siya. Umupo sa tabi niya ang kaibigan niyang si Elaine at niyakap siya. Nag-usat sila tungkol sa biglaang pagdating ng alaala, parang bagyong walang pasabi. 60 taon na ang nakalilipas, si Paul ay nagtatrabaho bilang bantay sa kulungan noong panahon ng Great Depression. Mahirap makahanap ng trabaho noon kaya kapit na kapit siya sa posisyon bilang hepe ng death row, tinatawag itong The Green Mile dahil sa kulay ng sahig. Doon naroon ang electric chair na tinatawag nilang Old Sparky. Pinakamatinding taon para kay Paul ay 1,935. Nagkaroon siya ng matinding impeksyon sa pantog at iminungkahi ng mga kasama niyang sina Brutal at Diane na magpahinga muna. Pero tumanggi siya dahil may bagong preso na darating. Dumating ang van sa kulungan. Ang rookie na si Percy at veteranong si Harry ang nag-escort sa bagong bilanggo. Ang taong ito ay dambuhala sa laki, mas malaki pa kaysa kay Brutal. Samantalang si Percy ay maliit, arogante, at madaling mag-init ng ulo, kinainisan ng lahat. Bati ni Paul sa dambuhalang bilanggo, wala tayong magiging problema, di ba, big boy? Sa kabila ng laki niya, ang lalaki ay tahimik at halatang takot. Tinawag niya si Paul na boss at kusang pumasok sa selda. Pinapalayas ni Paul si Percy pero ayaw nitong sumunod, napilitan ang ibang gwardiya na sigawan siya. Napansin ni Del, isang preso, ang kaguluhan at natawa. Nagalit si Percy at binasag ang mga daliri ni Del gamit ang baton. Nang makaalis na si Percy, pinatanggal ni Paul ang posas ng bagong preso. Napansin nilang tila may kapansanan ito sa pag-iisip, hirap siyang magsulat at nagsabi, "Coffee po, parang inumin." Pero iba ang baybay. Tanong ni Coffee kung bukas ang ilaw sa gabi, takot daw siya sa dilim. Mabuti na lang at hindi pinapatay ang hallway lights buong gabi. Bago siya bitawan, humiling siyang makipagkamay kay Paul. Kinabahan ang mga gwardiya, pero naramdaman ni Paul na wala siyang balak manakit. Sabi ni Coffee, sinubukan kong ibalik pero huli na. Hiningi ni Paul ang file ni Coffee. Ayon kay Harry, nakakatrauma ang kaso, 2 batang babae ang dinukot at natagpuan na lasog-lasog sa mga bisig ni Coffee. Umiiyak ito't sumisigaw na parang ngayon lang napagtanto ang kanyang nagawa. Muntik na siyang patayin ng ama ng mga bata pero pinigilan siya ng mga kapitbahay. Habang binabasa ang ulat, dumating ang warden na si Hal Moores. Nabanggit ni Paul ang tungkol sa misis ni Hal, si Melinda, na madalas na lang sumasakit ang ulo. May papataying preso rin na si Bitterbuck. Problema nila si Percy, kamag-anak kasi siya ng gobernador kaya hindi basta mapaalis. Gusto ni Percy lumipat sa mental hospital, pero mukhang naghihintay lang siya ng execution na mapapanood ng malapitan. Gabi-gabi hindi makatulog si Paul. Hindi niya matanggap kung paanong pinahihintulutan ng Diyos ang mga kagaya ni Coffee na makagawa ng ganoong karumal-dumal. Hinikayat siya ng asawa niyang magpahinga pero tinanggihan niya. Kinabukasan, may lumitaw na hindi pangkaraniwan, isang daga ang dumaan sa hallway na walang takot. Tinapunan siya ni Brutal ng pagkain at pumasok ito sa dating isolation cell. Hindi nila mahanap pero bigla itong bumalik. Sinubukan ni Percy durugin ito pero nakatakas muli. Pinabayaan siyang mapagod kakahanap bilang pambubuisit. Nang sobra na ang ingay niya, sinaway siya ni Paul, "Hindi natin sila kailangang takutin, Percy." Hindi nakinig si Percy, inaasar ang mga bilanggo at mga kasamang gwardiya.
Nainis si Brutal at sinakal siya, napigilan lang ni Paul. Binalaan si Percy, pag lumagpas ka ulit sa linya, kahit mawalan kami ng trabaho, hindi ka naming palalagpasin. Dumating ang araw ng pamamaalam ni Bitterbox sa kanyang mag-ina. Samantala, nag-ensayo ang mga gwardiya para sa execution. Isang matandang janitor ang umarteng bilanggo at panay biro ang bitaw. Puno ng itim na humor pero nauunawaan ito ni Paul. Pinanood ni Percy ang lahat na parang sabik. Sa totoong execution, binasa nila ang sponge na ilalagay sa ulo ng preso para mas mabilis ang daloy ng kuryente. Gabi bago ang bitay, nakipag-usap si Paul kay Bitterbox na naniniwalang kung taos-puso ang pagsisisi, may tsansang maranasan muli ang pinakamasayang alaala bago mamatay. Sa execution, habang pinapanood ng mga saksi mula sa likod ng salamin, hinila ni Brutal ang switch. Nagsisigaw sa sakit si Bitterbox. Nang suriin ng doktor, buhay pa siya, kinailangan pang ulitin ang daloy ng kuryente. Pagkatapos, walang awang bumulong si Percy, "So long, Chief. Magpadala ka ng postcard mula sa impyerno." Galit na galit si Brutal. Pagkatapos, kinausap ni Paul si Percy tungkol sa paglipat nito. Gusto pala niyang siya ang magpatakbo ng susunod na bitay. Napilitan si Paul na pumayag. Muling nagpakita ang daga. Pumasok ito sa selda ni Del na agad na naaliw at tinawag itong Inner Jingles. Marunong ang daga, parang alagang sirkus. Napahanga pa si Percy at binigyan ito ng kahon ng sigarilyo bilang bahay. Dumating si Hal may dalang balita, may bagong preso, si William Wharton o Wild Bill, mamamatay tao na pumatay ng buntis. Bigla ring humagulgol si Hal, ang asawa niyang si Melinda, may malubhang tumor sa utak. Hindi makatulog si Paul dahil sa sakit. Kinaumagahan, tinanggap nila si Wild Bill mula sa mental hospital. Habang nilalakad, biglang nagwala si Bill, sinakal si Diane at sinipa sa singit si Paul. Wala si Percy, nakatayo lang na parang estatwa. Dumating si Brutal at binugbog si Bill. Habang nagpapagaling, tinawag ni Coffee si Paul at sinabing hindi ito ang tamang oras. Pero lumapit pa rin si Paul. Biglang hinawakan ni Coffee ang masakit na bahagi ng katawan niya. Pumutok ang bombilya at tila may lumabas na usok mula sa bibig ni Coffee, itim na parang alikabok. Nawala ang sakit ni Paul, parang muling isinilang. Kinagabihan, muling nagsama ang mag-asawa sa kama. Kinabukasan, pinuntahan ni Paul ang abogado ni Coffee pero walang tala ng pagkatao niya, parang nahulog lang siya mula sa langit. Hindi naniniwala si Paul na mamamatay tao si Coffee. Nang tinanong si Coffee kung nagustuhan ng asawa ni Paul ang cornbread, ngumiti ito't nagsabing masaya siya. Nagpakabasto si Wild Bill, kaya binomba siya ng fire hose at kinulong. Malapit na ang bitay ni Del pero wala siyang pamilya, kaya nagkunwari ang mga gwardiya na sila ay mga tauhan mula sa sirkus para aliwin siya. Habang nag-ensayo si Percy, ginulat niya si Del bilang biro, nadulas ito't nasaktan. Hindi nagtagal, kinutya siya ni Wild Bill at sinabihan pa siyang, parang batang babae. Sa takot, napaihi si Percy. Sinabi ni Paul, ang nangyari sa Mile, nananatili sa Mile. Dumating ang araw ng bitay ni Del, nag-alala ito kay Inner Jingles. Pinangakuan ni Paul na alagaan ang daga. Inimbento ni Brutal ang Ima o Seville, isang paraisong lungsod para sa mga daga. Tuwang-tuwa si Del pero biglang nirakan ni Percy si Inner Jingles. Umiiyak si Del. Tahimik na kinuha ni Coffee ang daga at binuhusan ito ng kanyang kapangyarihan. Nabuhay muli ang daga. Napatulala ang lahat. Pagkatapos ng rehearsal, sinabihan si Percy, pag di ka nawala pagkatapos ng bitay, kami na ang maglalabas ng lahat ng baho mo. Kinagabihan, si Del ay dinala sa silya. Tinanggap ni Coffee si Inner Jingles. Si Del, muling humiling, huwag kalimutan ang kaibigan ko. Pero sa huling sandali, tinaksil siya ni Percy, hindi binasa ang sponge. Nagliyab si Del sa silya, sumigaw sa matinding sakit. Kasabay nito, si Coffee ay tila nakikibahagi sa sakit, nanginginig sa selda. Nagwala ang mga tao. Pinilit ni Paul si Percy na panoorin ang resulta ng ginawa niya.
Sinupalpal siya ni Brutal. Si Percy, sa huli, ay nailipat sa mental hospital, pero bilang pasyente, hindi empleyado. Si Paul ngayon ay nahaharap sa katotohanang kailangang bitayin ang isang banal na tao. Kinausap niya ang asawa at tinanong si John kung anong gusto nito. Ang sagot, gusto kong matapos na. Pagod na ako. Huling kahilingan ni John ay makapanood ng pelikula. Dinala nila siya sa screening room, ang parehong top hat na pinaiyak si Paul. Dumating ang araw ng bitay. Tinanggal ni Paul ang pendant ni John bilang pangakong ibabalik ito. Habang pinapasok siya sa silya, nakikiusap si John, ayokong maiwan sa dilim. Hindi siya nilagyan ng hood. Tinanggap niya ang hatol, matahimik. Walang sigaw. Umiiyak lang ang mga gwardiya. Bumalik si Paul sa kasalukuyan, natapos ang kanyang kwento. Dinala niya si Elaine sa isang lumang kubo. Doon, nakita niya si Emmer Jingles, buhay pa rin. Pinaliwanag ni Paul, dahil sa kapangyarihan ni John, humaba ang buhay ng daga at pati siya. Sa edad na 108, inilibing na niya ang lahat ng kanyang minahal. Alam niyang parusa ito dahil sa pagpatay sa isang himala.